naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong bibigyan natin na reaction dito yung pagkundina ng Makabayan Black dun sa planong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado. So dito, makikita nyo talagang napaparaning sila, naaning sila na bakit kailangan tumakbo ng tatlong Duterte sa Senado. So ang ano lang naman dyan kasi, lumiliit lang kasi yung yung tsansa nila na makapasok sa Senado dahil nga antimano 3 upuan kagad yung mawawala sa 12 senatorial slate o senatorial na pwesto. So 12, 3, so 9 na lang. So kung papasok pa yung administrasyon ni Bongbong Marcos na sabi natin isa sa pinakamalakas na magiging senatorial slate yan, siyempre under ng administration. So kung meron silang 12 kandidato, so 9 na lang yung papasok sa administrasyon. So kung ano lang medyo ano lang natin, kung 3 sa pang Duterte, so 9 na lang yung paglalabanan. So kung 12 yung magiging pambato na administrasyon, so 9 lang yung makakakuha ng pwesto. So paano, malaking ano pa rin yung malaking sabihin natin pwesto yung mawawala sa senatorial slate. So yung mga nag-aasam, kasi itong Makabayan Black, nagpaplano rin umakyat sa mas mataas na pwesto. So ayaw na nila sa Congress, sa Kongreso, so gusto nilang subukan naman yung Senado. So kung ganun na mangyayari, medyo dadaan sila sa butas ng karayom na mukhang di sila lulusot. Kaya ito, kinukundina nila yung planong pagtakbo sa Senado nitong mga Duterte. So panoorin natin itong balitang to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot na yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin natin itong balitang to. Ng Makabayan Black lawmakers ang planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado. Ayon sa mga mambabatas, sa halip na iboto at iluklok sa pwesto, dapat papanagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay kasong kinakaharap nito, kabilang na ang may kaugnayan sa anti-drug war. Dapat tingnan niyo yung balitang yan, yung ikinakalat nitong Makabayan Black. So kailangan daw harapin ni Pangulong Duterte yung kasong kinaharap daw niya. Unang-una, wala ho nakasampang kaso kay Pangulong Duterte. Yun nga yung hamon niya Isampan niyo yung kaso rito sa Pilipinas. Yung kasong sinasabi nilang nakasampa raw sa ICC. Hindi yun ino-honor ni Pangulong Duterte dahil lang gusto niya dito isampa yung kaso. Gusto niya Pilipino yung umusig sa kanya, Korte ng Pilipinas. At hindi siya haharap sa Korte ng ICC na yan. Dahil kung mangyaring ICC yung hahawak niyan, parang sinabi nyo naman na walang silbi yung korte natin dito sa Pilipinas. Malino naman, sinabi naman ni Presidente Marcos na our justice system is working properly. Dahil nga nakalaya nga si Lima, di ba? So, hindi kailangan ng ICC dahil nga gumagana yung korte natin dito sa Pilipinas. Ngayon, kung papasukin mo yung ICC at kahit gumagana naman yung yung justice system natin dito, so pinilalabas nyo, inutil ang ating Supreme Court, inutil ang ating mga husgado rito, dapat tanggalin na yung korte natin dito. Diba? Hindi na kailangan magkaroon pa ng korte rito, isara na lahat yan. So ang lagay natin dito, korte na lang ng ICC. Kung yun ang gustong palabasin itong mga Makabayan Black na to. So isampan nyo muna yung kaso bago nyo sabihin na harapin ni Pangulong Duterte yung kaso niya. Kasi sa pagkakaalam ko, wala pa ho nakasampang kaso dito sa Pilipinas para kay Pangulong Duterte. humarap din ito sa pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings o EG case sa House Committee on Human Rights. Inindi na rin nito ang anyay political dynasty. Siguro it's very shameful, no, para sa akin, no, na talagang sa
sa kabila ng mga kaso sa ICC, etong kaso ng korupsyon. Tingnan nyo kung ano-ano na lang yung mga sinasabi nilang mga alegasyon nila kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung titingnan mo yung mga nakapaligid dito sa nagsasalitang to, mukhang mga aktivista rin yung mga nakapalibot sa kanya rito na sinasabi na mga biktima daw di umano. Let's say sabihin natin mga biktima sila. Pero 'di ba? Bakit hindi niyo sampahan ng kaso? Hindi yung puro hindi yung puro kayo pahiring na alam naman natin, hindi naman korte ang Kongreso. Kaya kayo nag-hearing diyan is para sa aid of legislation. In aid of legislation po 'yan para makagawa kayo ng batas na naaayon sa mga kanyang klaseng sitwasyon. Ngayon, paano kayo makakagawa ng batas diyan kung ang hinihingi niyo lang ng panig diyan ay yung mga sinasabi niyong biktima lang ng mga pulis. So, paano naman yung mga biktima ng mga drugista, ng mga drug lord, ng mga hindi sumusunod sa batas? 'Di ba? Sana hingan niyo rin sila ng komento, hingan niyo rin sila ng panig nila. Kung natuwa ba sila dun sa ginawang war on drugs ni Pangulong Duterte para makagawa kayo ng sinasabi niyong batas, para magamit niyo naman yung salitang in aid of legislation. Kasi kung ang hearing niyo para dun lang sa mga sinasabi niyong biktima lang ng EJK, ng mga pulis, kasi yun naman lagi sinasabi nila pulis daw yung gumawa nun, kahit na ang statement nila pinasok daw yung bahay nila ng mga di kilalang mga lalaki at pinagbabaril na lang, kinukonsider nila pulis kaagad yung mga pumasok na yun. 'Di ba? Kasi sarado na isip nila na ang pumatay doon mga kapulisan kasi yung kanilang mga kaanak involved or may issue rin tungkol dun sa mga illegal drugs. Kasi hindi naman sila papasukin ng mga, although meron din naman, meron naman talagang nadamay. Kasi nga naging warakiri na tong mga pulis natin na makahuli ng kumbaga may isalba yung sarili nila, so gumawa na sila ng mga maling desisyon nila. At yun pinanagutan naman nila, 'di ba? May mga pulis naman nakakulong, may mga pulis na nakakasuhan. So, pero sa kanila kasi once na may namatay, consider as EJK na kagad 'yun. Kahit na hindi naman sila nag-file ng kaso. Yung iba diyan hindi nag-file ng kaso sa PNP. Ang ginawa, dumekta kagad sa NBI. So, kumbaga wala naman nakasampang kaso sa PNP. So, tinanggalan kagad nila ng karapatan yung PNP kasi hinusgahan kagad nila yung PNP na yun ang kagad ang pumatay mga pulis. Tapos ang tinuturo kagad nila si Pangulong Duterte at saka si Senator Bato. Tungkol sa confidential funds, at ito yung nangyari din sa Davao, ay mayroon pa silang mukha para ipresenta yung sarili. Hindi nyo lang kasi matanggap na talagang ang mga Duterte talagang gusto ng taong bayan yung kailangang pagpapa-implement ng batas natin. 'Di ba? Kasi ang gusto nyo na bigyan ng isagip yung karapatan, is karapatan lang ng mga hindi sumusunod sa batas. Paano naman yung mga karapatan ng mga sumusunod sa batas? Na inargabyado ng mga hindi sumusunod sa batas. 'Di ba? Paano naman kami na sumusunod sa gobyerno natin na sa pag-implement ng batas? Kasi ang problema kasi pag nasusukol yung kanyang mga kagustuhan, hindi naman sabi natin karapatan, binibigay naman sa inyo yung karapatan yung mag-rally. Pero yung ganyang aakusahan nyo, hindi naman tama yun, 'di ba? Parang hindi na makatao yung ginagawa ninyo. Yung mga ginagawa nga na NPA, hindi nyo kinukundin 'Di ba? Marami na nagsasabi na inaabuso ng mga NPA, yung mga kabataan inaakit sa bundok. Pero anong ginagawa nyo? Pinagtatanggol nyo pa yung mga NPA na pinagsamantalahan yung mga kabataan, yung pag-recruit lang sa mga estudyante na gawing mga tirador ng grupo ng mga NPA. Hindi nyo kinukundi na kahit yung mga nanay nila nag-iiyakan na dahil yung mga anak nila ginawa ng mga NPA fighter. Diba dapat yun yung kundinahin nyo kung talagang sinasabi nyo na human rights. Nila na magiging presidente.
So ito na yung ano no, ito na yung sukdulan no, ito na yung sukdulan ng ano bang masasabi natin? Kasukdulan na. 'Di ba? Wala siyang masabi kung anong kasukdulan kasi umiimbento na lang eh. Kasi kung talagang may totoong sinasabi yung sukdulan yung kasamaan, pwede yung sabihin sukdulan yung kasamaan ng mga Duterte. Kaya nandito kami. Pero dahil wala kayong maisip, dahil nga ginagawa lang naman ng mga Duterte yung trabaho nila para protektahan yung mga mamamayan natin sumusunod sa batas, kailangan yung siraan. Dahil wala kayong maisip kung ano ibabato nyo, ayan, utal-utal ka ngayon. Ang political dynasty. No, sa kabila ng mga ganong mga records nitong mga Duterte ay meron pa. Ngayon, nireklamo nyo political dynasty. Bakit hindi kayo magsampa or hindi kayo gumawa ng batas? Sabi nyo, in aid of legislation. Ba't di kayo gumawa ng batas para pigilan yung or magkaroon batas ng anti-dynasty para yung inireklamo nyo hindi na maulit? Pero dahil hindi kayo nagpa-file ng ganyang batas, tapos magreklamo kayo pag may tumatakbong magkakamag-anak, di ba napaka-hipokrito naman ng ganong klaseng pananaw sa buhay na nandiyan kayo eh. Congressman kayo. Meron kayong karapatan o meron kayong kakayanan gumawa ng batas para pigilan niya. Pero ang ginagawa nyo, kain bubog. Hindi nyo naman ginagawa ng aksyon. Yung problema natin dyan sa anti-dynasty na yan. Silang ganong kakapal na mukha para tumakbo pa sa posisyon sa susunod na halalan. Hindi ba mas makapal ang mukha yung pinagtatanggol nyo yung mga gumagawa na o yung mga hindi sumusunod sa batas tulad ng NPA na kinukuha, dinadala sa bundok yung mga kabataan? Hindi ba kakapalan ng mukha yung hindi nyo kinukundina yung pangmamalabis ng mga leader ng NPA, yung pang-abuso nila sa mga kabataang babae, yung mga napapatay nila? Diba, hindi ba kakapalan ng mukha yun na hindi nyo man lang binabatikos yung mga pinagagawang masamang gawain ng mga NPA? Tinuring ng terorista ang NPA pero diba, wala kayong ginagawang pagkundina. Pinagtatanggol nyo pa yung karapatan ng mga NPA na yan. Nagagawa nga nilang mag-anunsyo ng pagtakbo nila. Tapos, hindi sila haharap dito sa komite. Ang mga dating presidente po ay humarap sa mga pagdinig ng mga nakaraan. Sinasabi niya ngayon, yung mga dating presidente daw, humarap daw sa mga pagdinig daw sa mga nakaraan. Sige, sino-sino mga presidente yung sinasabi mong humarap sa mga pagdinig na pinatawag ng Kongreso bago nyo sabihin yan? Di ba? Hindi yung sasabihin, parang wala pa nga akong narinig na umatin ng dating presidente sa ganyang klaseng hearing. Tapos sasabihin nyo, yung baka dating presidente raw, umatin na. Tapos sasabihin, ang lakas daw ng loob ng mga Duterte na mag-announce na sila itatakbo sa Senado, pero hindi sila humaharap sa Congress hearing. Anong connection nun? Iba naman yung pag-attend sa Congress hearing nyo na inaakusahan nyo na nasarado na yung utak nyo na ang mga Duterte ay mga masasamang tao na mamamatay tao. Basta lahat ng kasamaan nandun na. So ano naman anong pagkakarin tulad nung nag-announce na silang tatakbo sa pagiging senador. So parang medyo malayo yata yung connection nun. Diba? Dito makikita nyo na mai-connect lang yung gusto nilang mangyari. Kahit nasablay-sablay na yung yung pagkakapatong-patong is talagang isasalba nila para lang may bigay lang nila yung gusto nilang mangyari na ang mga Duterte ay masamang tao. Diba? Kaya hindi po dapat na hindi lalo na ngayon mismo na mga civilians na sila dapat humarap sila dito sa pagdinig na ito. So, dahil civilian na raw, kailangan ng umaten. Pero di ba may karapatan pa rin sila bilang civilian? Mayroon silang karapatan na tumanggi kung ayaw nila. Ngayon, kung gusto nyo talagang ipatawag, hindi pa sabihin nyo, ipakulong ninyo kung sakasakaling hindi umaten. Hindi lang naman kasimple yun eh. Hindi yung puro sasabihin, puro kayo propaganda lang na ganito, ganyan ng mga Duterte. Isampan nyo muna yung kaso. Bago yung sabihin harapin ni Pangulong Duterte yung kaso. Kasi sabi niya, haharapin niya yung kaso once yan sinampa rito sa Pilipinas. At never siya haharap dyan sa ICC. Yun naman napakalino na sinabi ng Pangulo natin. Isampan nyo muna yung kaso, di ba? So, yun po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.